Mahal, pwede bang magtanong? Huwag kang magagalit ha. Huwag mong iisiping nagdududa ako or what. Sabi ni Rosenda na pinakikiramdaman ng sitwasyon. Ingat na ingat ang dalagang magkamali ng tanong. Okay, sweetheart. Alam ko namang magtatanong ka. Pwede muna tayong mag-usap saglit bago ka maligo. Sige, medyo nilalamig naman ako eh. Kaya baka half bath lang ako. Sige, may sasabihin ka ba, Tyrone? Saka na ako magtatanong pagkatapos mo. Sabi ni Rosenda. No, I want you to ask questions, sweetheart. Gusto kong ilabas mong nasa isip mo ngayon. Alam ko maraming bumabagabag sa'yo ngayon. And thank you for waiting for me to open up. Malambing na sabi ni Tyrone na tumabi pa sa kanya. Bakit pa napakalambing niya? Natural ba ito kay Tyrone o kunwari lang ba? Tyrone, okay lang naman sa akin ng gumising na walang matandaan at sabihin mo nang ikaw ang asawa ko. Wala naman akong maramdamang takot o kaba. Siguro nga ikaw naman talaga. Simula ni Rosenda, tinitimpla ang mood ni Tyrone. Ayaw na niya sanang dagdagan ng pressure nito. Sadyang matabil ang bibig niya. Gusto ko lang itanong kung kailan pa tayo mag-asawa? Kung may biyanan ka sa baba, paano tayo nagkakilala? Tanong ni Rosenda. Kahit alam naman niya kung paano sila nagkakilala, pero na-excite si Rosenda sa sasabihin ni Tyrone. Mag-iimbento ba ito ng mga magagandang love stories? O kaya sasabihin ba nitong childhood sweetheart sila at nagkita silang muli? Ganun ang mga naisip ni Rosenda, pero iba ang lumabas sa bibig ni Tyrone. We've been together for almost 6 months pa lang, sweetheart. It was love at first sight for me. I met you in a bank. Parang kumukuha ka ata ng loan at nakikiusap kasi need ng father mo ng medical assistance. Sabi ni Tyrone na biglang parang hindi mapakali at nabalisa. I was there at sa katarantahan mo ay umiyak ka kasi nabunggo mo ko. Kaya ang kaping hawak mo na mainit-init pa ay nabuhos sa damit ko. Doon nagsimula ang love stories natin, sweetheart. Sabi ni Tyrone. Bagamat sa kamay niya nakatingin at pinipisil-pisil ito. Hanga si Rosenda sa galing nito bilang scriptwriter at nagmukhang kay drama ang buhay niya. Humihingi ka ng tawad. Nagkunwari akong masungit at galit. Ang sabi ko hindi kita papatawarin kapag hindi ka pumayag na bayaran ko ang bill ng father mo. No choice ka kaya pinayagan mo kung tulungan ka. That's where everything started, sweetheart. After that day, I fell for you. Really hard. Kaya, kinulit na kita araw-araw sa work mo. Sabi ni Tyrone. Tumawa ito pero malungkot ang muka. Naaawa si Rosenda dito na kinailangan pa ni Tyrone na magpanggap at maging ganito. Para lamang saan? Anong dahilan ng lahat ng ito, Tyrone? Tanong ni Rosenda, pero sa isip lamang. Ganun pala. Saan ang work ko, mahal? Anong dating pinagkakaabalahan ko? Sa office ba? Sa supermarket ba? O kaya sa mall? Tanong ni Rosenda. Doon niya nakitang parang natuliro lalo si Tyrone na pag-usapan ng trabaho niya. Nasaktan ng lihim si Rosenda. Hindi marahil tanggap ni Tyrone ang totoong siya. Maaring may attraction sa kanya si Tyrone bilang babae, pero hindi nito tanggap ang madilim niyang kahapon. Kaya siguro kahit ang pagkakakilala nila ay iniba nito ang kwento at ginawang perfect story na bagay sa mundo ni Tyrone. Malamang ang trabaho niya ay ganun din ang gagawin ni Tyrone, na perpekto. Ay, hayaan mo na nga yung work na yan. Di ko rin naman maalala. Mahal, anong kwento niyo ng asawa mo? Bakit kayo nagkahiwalay? Sabi na lang ni Rosenda. Siya na ang umiwas sa sarili niyang tanong. Ayaw na niyang mapilitang magsinungaling pa ang lalaki. Alam niyang masasaktan din naman siya sa sasabihin nito. Okay lang ba, sweetheart, kung sa ibang pagkakataon na natin pag-usapan ng tungkol sa akin? Pangako kapag ready na ako ay sasabihin ko sa'yo. Wala naman akong ibang pwedeng mapagsabihan kundi ikaw eh. Pero kasi sa ngayon, ang hirap pa. Sabi ni Tyrone. Dahil bago pa lang kitang dinala dito sa bahay, medyo hindi pa sanay ang mga tao dito sa'yo. Si Maggie kasi madalas bumabiyahe, kaya hindi kanya napapansin noon. Kaya ngayon lang din kita na ipakilala. Nakakailang uwi lang yan sa loob ng 6 months na nandito ka. Hindi pa kita maalok ng kasal sa ngayon, sweetheart. Dahil kay Marjorie. Pero wag ka mag-alala, malapit na.
Konting panahon na lang, pakakasalan na rin kita. Nalulunod si Rosenda sa mga salita nito sa pangako sa malambing na salita at sa kung paano nito haplusin ang mukha niya habang malambing na nangangako. Nalulunod siya. Nalulunod na at natatakot na si Rosenda. Please, Tyrone, konting layo sa akin. Tsuktsa ka na lang, okay lang sa akin. Paliligayahin naman kita, papayag naman ako. Pero wag na yung mga kaeng-engan na ganito. Huwag ka nang maging malambing at mabait. Please, huwag kang maging perpekto. Baka hindi ko na naisin pang lumayo sa tabi mo. Baka tuluyan ko ng pagbigyan ng demonyo sa isip ko na bulong ng bulong, na akitin ka at huwag ng pakawalan. Kahit mabuhay na lamang ako sa kasinungalingan. Taimtim na dasal ni Rosenda. Nahuhulog na ng hustong loob niya kay Tyrone. Oh Tyrone, bakit pa nasa iyo na ang lahat? Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Kung malaya lang sana ako at malaya ka rin. Kung sana dalawa ang puso ko. Kung sana ikaw na lang at ako. Sana wala nang wakas. O bituing walang ningning. Sana mahawi na ang ulap. Bukas darating na bang umaga sa buhay ko? Darating bang sandaling mamahalin mo ako hanggang langit, Tyrone? Sa kabila ng totoo kong pagkatao? Kaya mo ba akong mahalin maging sino man ako? Sabi ni Rosenda na sobrang kilig sa mga sinabi at intimate nilang pwesto ni Tyrone. Ay nabanggit na ata ang lahat ng theme song at pamagat ng mga pelikulang pinanood nila ni Russell noon na palaging last full show. Para nahahawakan siya ni Russell ng pasimple. Ipinalagay ko na nga palang mga damit mo sa aparador. Kahit sa maleta mo lang gusto. Kaya lahat ng gamit mo nasa aparador na, wala sa maleta. Mahal, bakit ako nagising sa hospital? Anong ginagawa ko dun? Hirit pang tanong ni Rosenda. Isang tanong na lang, Tyrone. Pangako pagkatapos nito hindi na kita tatanungin pa. Gusto ko lang malaman kung anong sasabihin mo. Kung anong nasa isip mo ng gabing yon. Pero muling napansin ni Rosenda ang pagkabalisa ni Tyrone. Hindi tumingin sa kanya ng diretso si Tyrone. Kaya hindi niya mabasa sa mga mata nito ang damdamin. Pero napansin niyang naging malikot ang mata ni Tyrone. At naging mahigpit ang pagpisil nito sa kamay niya dahil sa tanong na yun. Hinalikan ni Tyrone ang kamay niya, saka dinala sa pisngi nito. At niyakap-yakap ang buong braso niya at paulit-ulit na hinalikan bago nagsalita. It was my fault, sweetheart. It was my fault and I'm really sorry. You were jealous pero hindi ko nabigyan ng pansin yon. Alam kong karapatan mong magalit at magdemand and I'm too dumb to even see it agad. Sorry. Apologetic na sabi ni Tyrone. Pakiramdam ni Rosenda ay para talaga itong nagsorry sa pagkakahospital niya. Yun nga lang medyo iniba na naman ito ang kwento. Bakit kaya? Dahil doon at nagtampo ka at naglasing kung saan. At nagtatakbo ka sa kalsada nang makita mong sasakyan ko. May sakit ka pa pala noon, wala akong kaalam-alam. At hindi sinasadya ni Tando, sweetheart. Tumawid ka kasi bigla kaya nasagi ka niya. Pinagsisihan ni Tando yon. Alam niya makapit ang preno, pero dumulas pa rin. Akala kasi niya tatakbo ka palayo ulit sa akin, kaya binilisan niya. Pero thank God nawalan ka ng malay at hindi na muling tumakbo pa. Kaso heto, wala kang maalala. Sabi ni Tyrone. Ganun naman pala. Saka mo nalang ipaliwanag kung anong ipinangselos ko. Kasi kahit sabihin mo yan ngayon, hindi ko na din maaalala. Kapag bumalik na ang alaala ko, di ba? Sana bumalik na ang alaala ko para hindi ka na nag-aalala ng ganito. Saka para maalala ko na din kung paano maging masaya sa piling mo. Sabi ni Rosenda. Hindi ka ba masaya ngayon sa tabi ko, Rose? Tanong nito, na muling tinangkang tingnan siya. Ewan ba ni Rose pero parang may saglit na sandaling nagtatama ang paningin nila ni Tyrone. Pero binaliwala na lamang iyon ni Rosenda. Masaya naman, mahal. Masaya akong kasama ka. Pero syempre, gusto kong maalalang mga memories na meron tayo. Sigurado ko masayang mga iyon, hindi ba? Sabi ni Rosenda. Thank you, sweetheart. Thank you. Sabi ni Tyrone. Nasa noo naman siya hinalikan hanggang sa bumaba ulit ang halik nito sa ilong niya. At sa labi na naman natapos ulit. Pero sandali lang yon. Si Tyrone din ang kusang huminto. Mag-shower ka na ha? Tapos magpahinga ka na, sweetheart. May tatapusin lamang ako sa library.
Sabi ni Tyrone at iniwan na siya. Pinagbasdan na lamang ni Rosenda ang lalaking tila sanay na sa paglabas-pasok sa bahay nito kahit hindi nakakakita. Mahalata mo na lang nabulag dahil mabagal at parang may bilang ang bawat hakbang. Pumasok na nga lamang si Rosenda sa banyo. Ang dapat sanang half bath dahil tinatamad siya ay naging shower na dahil nakakaanyaya ang maligamgam na tubig na dumadaloy sa shower. Ang gara kasi ng banyo ni Tyrone. May pihitan ng shower. Kung gusto mo maligamgam o malamig. Alam ni Rosenda na ang lahat sa bahay ni Tyrone ay nakakaakit. At sa tulad niyang nabuhay ng payak at nasadlak sa isang mundong magulo, madilim at malupit. Ang mga sandaling ganito ay kanilang pangarap. Pero alam niyang isa lamang panaginip. Namangha si Rosenda sa mga underwear na naroon, pati ang mga bra, dahil sukat niya. Nagulat siya talaga. Alam niya ngang sinabi ni Tyrone na keso daw inalis na sa maleta ang gamit niya, ay imbento lang nito. Kaya nagugulat siyang halos sukat niyang mga personal na gamit sa aparador. Tanga ka, Rosenda. Malay mo kasukat mo yung dating asawa. Saka malay mo sa asawa niya yan. Sinabi lang niya na sa'yo. Kasi nga dahil sa pagkukunwari mo. Ayan, akala tanga ka din. Bulong ng isipan ni Rosenda. Hindi naman siguro. Fine, sabihin na natin kasukat ko ang dating asawa. Pero hello, grabe naman kung pati panty ng asawa niya ipagagamit. Katwiran ni Rosenda. Kinalkal ng dalagang mga gamit. At nakita niyang may etiketa pa ng ibig sabihin bago pat hindi pa gamit. Oh, kita mo, self? Bago, di ba? Bago, di ba? Sabi ni Rosenda na tila kinukot siya ang sarili. Naisip na lang ni Rosenda na marahil kasukat niya ang dating asawa. Saka dahil hindi naman ito ang unang beses na nagkita sila ni Tyrone. Bukod pa sa nakita na ni Tyrone ng katawan niya noon sa beach, kaya marahil alam nito ang sukat niya. Wait, teka, mali. Hindi pa nakikita ni Tyrone ang katawan ko. Di ba nga bulag yung tao? So nung nagbuyangyang pala ako noon sa beach? Kaya pala wala itong reaksyon. Ay tanga ka, Rosenda. So paano nga nalaman ni Tyrone na sukat niya? Ay ewan, bahala na. Hayaan mo na nga. Ganun talaga pag nagsisinungaling, Rosenda. Nakakabuwang at kapag sinimulan mo tuloy-tuloy na yan. At nagbuhol-buhol na hanggang sa puro nakasinungalingan at wala nang totoo. Kaya kung ako sa'yo umamin ka na at sabihin mo ng totoo. Sabi ng konsensya niya. Boba ka, self. Minsan wag kain ng hotdog. Nakakaboba yun. Paano ko na ngayon sasabihin na nagkukunwari lamang akong nakalimot? Kapag ginawa ko yun, mabubuking na nagsisinungaling din si Tyrone, hindi ba? Paliwanag ni Rosenda sa sarili. Mabuti na lang at mag-isa siya sa silid. Dahil napalakas ng kausap niya sa sarili. Baka sa mental naman siya dalhin ni Tyrone. Hoy, boba ka din. Dahil ako ikaw, huwag ka din kumain kasi ng itlog na kulay brown. Nakakatanga din ng native. Pwede mo naman sabihin na balik na ang alaala mo. Tapos balik na sa dati na kilala mo lang si Tyrone bilang Sir Tyrone. Nakakilala nyo lang at pwedeng wala kang natatandaan sa lahat ng sinabi na nangyari tulad ng palabas sa TV. Gaga ka. Hindi ka aamin na nagkunwari ka, gaga. Aarte ka na bumalik ng alaala mo ngayon. Bubita kang 100 times. Sabi ni Rosenda sa sarili. Sa huling muni-muni ni Rosenda ay natahimik ang dalaga. Nanatili siyang walang kibo hanggang sa makapagbihis na lang nang hindi namamalayan. Tama, ang huling suggestion ng isip niya. Yun ang the best na dapat gawin. Hihingi na lamang siya ng tawad sa panloloko kay Tyrone sa kanyang isipan. Sa ganung paraan na hindi na malulubog sa pagkukunwari at pagsisinungaling si Tyrone. Nakakaawa na kasi ito dahil halata kasing hindi sanay magsinungaling. Nakaramdam ng uhaw at gutom si Rosenda matapos makipagtalastasan sa sariling isipan. Balak sana niyang puntahan si Tyrone sa library, pero ayaw na niyang gambalain ito. Baka kasi isipin nito na ngaakit na naman siya, at gusto na naman niyang ituloy ang laro wala na nga sa mood ito. Mapapahiya lang ulit siya. Natagpuan ni Rosenda ang sarili na bumababa sa hagdan at dumiretso sa kusina. Medyo gabi na kaya siguro nakapahinga na ang mga katulong. So far, 3 pa lang ang nakikita ni Rosenda na kasama ni Tyrone sa bahay na yon. Si Tando na mahilig sa yung maid na kausap ni Tyrone na binilisan niyang iset ang shower at yung biyena nitong nakaarko ang kilay. Sa rep nagtungo si Rosenda since hindi niya kabisado kung nasa ng mga pagkain.
Magara at mga bago sa paningin niyang kagamitan sa kusina. Kahit ano na lang ang makita niya sa rep ay lalamunin niya. Bigla kasi talaga siyang nagutom. Pagkatapos kumuha ng parang egg pie na nasa magandang box at ubas na nasa malapad na mangkok ay pumesto si Rosenda sa sulok ng lamesa. Dahil hindi niya alam kung nasaan ang mga switch ng ilaw, ay hindi na nagtangka si Rosenda na buksan iyon. Besides, sanay siya sa dilim. Nasa isang sulok at kumakain ng tahimik si Rosenda. At dahil madilim, walang makakapansin sa kanya sa pwesto. Kaya naman nang may dahan-dahang pumasok sa sala, ay nakita yun ni Rosenda at naramdaman. Naging alerto si Rosenda. Magnanakaw? May magnanakaw na nakapasok? Bulong ni Rosenda. Inihanda ang sarili. Hinawakan ng baso at kung sakaling lapitan siya, ay hindi siya magdadalawang isip na ibato sa mukha nitong hawak na baso. Sanay siya sa ganon. Bote nga lamang ng beer at sapol agad sa ulo. Matangkad ang anino na medyo yukot tumayo. Inihanda ni Rosenda ang sarili. Malabong si Tando iyon dahil bansot ang lalaking madaldal na yon. Malabo namang si Tyrone iyon dahil nasa library si Tyrone. Wait, teka. Nasa library nga ba? Sure ka ba, Rosenda? Nagkubli si Rosenda. Pumasok ang anino. Dahan-dahan itong naglakad sa sala na parang may iniingatang masagi. Parang ingat kumilos, samantalang maluwang ang sala at madalang ang gamit. Si Tyrone nga ba ang anino? Para kasing bulag din ang kilos ng anino. Parang nag-aalinlangang humakbang. Pero anong ginagawa ni Tyrone sa labas ng walang kasama? Asan ang alalay nitong si Tando? Kumilos ang anino. Lumakad palapit sa may sofa. Madilim din ang lugar dahil patay na ang mga ilaw. Anong oras na ba? Bakit saradong-sarado nga ba ang mga ilaw? Walang ideya si Rosenda kung anong oras na. Basta ang alam niya gabi na kanina pa. Ipinaghanda nga siya ng dinner na, di ba? Hinintay ni Rosenda kung kikilos ng hindi ka nais-nais ang anino. Kung si Tyrone ito, di mabuti. Pero kung ibang tao ay sino naman kaya? Kapag kumilos ito ng hindi maganda, may kalalagyan ito sa akin. Sabi ni Rosenda. Narinig niyang bumukas ang isang pinto sa ibaba. Yung malapit sa may ikalawang bintana. Nadaanan ng mata niyang silid na yon ng araw na dumating siya. May isa pang silid dito na malapit sa pwesto niya. Malamang silid ng katulong. Kasi nasa kusina banda. Isa pa anino ang nakita ni Rosenda na lumabas ng silid na yon. Anino ito ng isang babae na mahaba ang buhok at mahaba rin ang suot na tila manipis na pantulog. Dumaan kasi ito sa bintanang nasisinaga ng buwan, kaya alam niyang manipis ang suot. Sinalubong ito ng anino at, ay putyang gala, muntikan na mapalakas ang mura ni Rosenda nang makitang naghalikan ng dalawang anino. Matagal na naghahalikan ng dalawa, tila sabik, tila pa nga, naglalakbay kasi ang kamay ng lalaki. Kahit silhouette lamang ng mga itong nakikita ni Rosenda, bihasa ang mga mata niya sa dilim. Sino ang mga ito? At bakit nagkukubli sila sa dilim? At doon nag-aanuhan? Tulad ko rin ba sila na tamad magbukas ng ilaw? O tanga at hindi alam kung nasaan ang switch? Pero taga rito ang mga ito dahil galing sa silid ang babae. Sino namang makapal na lalaki ang maglalakas ng loob gumawa ng kabastusan sa hindi niya pamamahay? At bakit kailangan sa dilim sila maglaplapan? Parami ng parami ang tanong ni Rosenda at nagsisimula na siyang mabuwang at madalas na nakikitang eksena. Uupo na lamang sana si Rosenda para ituloy ang pagkain at iisipin na lang ng dalaga na marahil mga nakatira dito ang mga ito. Baka katulong pa na hindi niya pa nakikita o kamag-anak din ni Tyrone. Aba, ikalawang araw pa lamang naman niya sa bahay ni Tyrone, kaya marahil ay konti pa lang ang alam niya. At baka hindi pa lang na ipapakilala ni Tyrone dahil baka wala ito ng araw na bumaba sila. Paupo na si Rosenda nang makita niyang inalalayan ng babae ang lalaki papasok sa silid nito. Pinanlamigan ng buong katawan si Rosenda sa nakita. Inaalalayan? Ibig sabihin bulag ang lalaki? Ibig sabihin si Tyrone nga yun. Si Tyrone nga ba ang anino? Tama ba ang kutob niya? Kasing bulas ni Tyrone ang anino ng lalaki. At halos kasing tangkad din. Medyo nabagal at painot-inot ang lakad na tila nangangapa. Posibleng habang si Tyrone yon? Hindi. Hindi. Halos maibugan ni Rosenda ang naisubong egg pie. Kung si Tyrone nga yon, sinong babaeng hinalikan nito? Mahaba ang buhok ng babae at mukhang nice manamit.
Dahil ultimo pantulog ay nice din. Teka. Hiwalay nga ba sa asawa si Tyrone o kunwari din? Wait, kaya ba ganun na lang ang galit ng biyenan ni Tyrone sa kanya? Kasi andyan ang babae? Wait ulit. Ibig sabihin dito pa rin nakatira ang asawa ni Tyrone kahit hiwalay daw sila? Wait na naman ulit. So bakit ako dinala ni Tyrone dito at ipinakilalang bagong asawa? Wait again. Kinagamit ba siya ni Tyrone? Gagamitin ba siya ni Tyrone para pagselosin ang asawa at magkabalikan ng mga ito? Wait lang ulit. Sabi ni Rosenda na huminga ng malalim. Parang may biglang tumusok na kutsilyo. Ay hindi, medyo mas maliit sa kutsilyo. Gunting. Tama, gunting lang ang tila tumusok sa dibdib ni Rosenda nang maisip na gano'n ang magiging sitwasyon. Bakit parang hindi niya tanggap na ginagamit o gagamitin siya ni Tyrone para pagsilosin ang asawa nito? Bakit parang idinidiin sa dibdib niya ang gunting kapag naisip niyang ganun kamahal ni Tyrone ang asawa? At gumawa pa si Tyrone ng mga ganitong kaek-ekan para lamang mapagselos ang babae. Nang makita ni Rosenda na tuluyan ng pumasok ang dalawa sa loob, ay napaupo ng walang lakas ng dalaga. Wala na. Nagkaanuhan na. Malamang nagkasundo na. Malamang may lindol na sa loob ng kama. Malamang magtsutsuksakan ng mga ito. Kaya ba wala sa mood si Tyrone dahil kasi baka sa loob nitong sinasabi ng biyenan? At napipilitan si Tyrone na halikan din siya. Sa napansin kasi niyang halikan ng dalawang anino. Mukhang sabik na sabik sa isa't isa eh. Kaya ba halos ipagtulakan siya ni Tyrone palabas ng shower dahil hindi nito sa kanya gustong umiskor, kundi sa asawa? Sabi ni Rosenda na tuluyan ang nawalan ng gana. Hindi niya maintindihan ang pakiramdam niya. Para siyang nilumpot, para siyang nawalan ng pakpak. Baka magkasundo ng mag-asawa at wala na siyang silbi pa. Malamang baka paalisin na siya ni Tyrone. Baka yung kahapon na sinabi nito na bago siyang asawa at siyang may karapatan ng lahat sa bahay. Drama lang at bawiin na. Papalipatin na ba siya ng silid bukas? Yung asawa na bang babalik sa malapad na kamang yon at maliligo ng maligamgam na tubig? Tapos na saan na siya pupunta? Paano na siya? Mga tanong na biglang bumagabag kay Rosenda.